Mga ka-crypto, pag-usapan po natin ang matinding kaganapan sa market ngayon. Ang Pi Network o Pi token ay kasalukuyan pong nakakaranas ng matinding selling pressure. Sa katunayan, na-extend po ang losses nito para sa tatlong magkakasunod na araw. Hindi ito ang sitwasyon na gusto po nating makita sa ating mga portfolio. Kamakailan lamang po ay umabot po ang presyo ni Pi sa one record low na 0.1120. Kung titignan po natin ang market structure, ang pagbagsak na ito hanggang 0.1120 ay nagpapakita ng kawalan ng lakas mula sa mga buyers. Inasahan ng marami na magkakaroon po ng positive movement dahil po sa Pi 2-day celebrations noong nakarang araw, pero nabigo po ang event na ito na iangat ang retail demand. Sa halip na bumili ang mga tao dahil po sa hype ng Pi today, ang nakita po natin ay patuloy na pagbaba ng interest. Napakahalaga na mapanatili po ng Pi ang presyo nito sa ibabaw po ng 0.1120. Kapag nabigo ang token na mag-hold sa level na ito, makakita po tayo ng mas malalim na correction na posible pong mag-threaten sa 0.1 psychological level. Ang 0.1 ay ang isang napakahalagang numero dahil kapag nabasag po ito, magiging madali na para sa presyo na tuluyang gumuho. Yan, dito po tayo sa usapin ng buyer conviction. Sa madaling salita, ang tiwala ng mga investors sa Pi token ay unti-unti pong nawawala. Ayan, unti-unti na pong nawawala. Hindi ito nangyayari ng walang dahilan. Ang buong crypto market po ay kasalukuyang nakakaranas ng broader market downturn. Kapag ang malalaking coins ay nahihirapan, ang heavy risk of sentiment ay nagiging pabigat para sa mga speculative altcoins tulad po ng Pi Network. Ngayon, ang tanong, ano ba ang ibig sabihin ng risk of sentiment? Ito po ay ang sitwasyon kung saan ang mga investors ay naglalabas ng kanilang pera mula sa mga high-risk assets dahil po sa takot o kawalan ng katiyakan sa market. Dahil ang Pi ay kabilang po sa kategorya ng speculative altcoins, nangangailangan ito ng isang malaking catalyst o matinding community demand para magkaroon po ng up cycle o pagtaas ng presyo. Pero kung wala pong catalyst, natural na magtutuloy-tuloy po ang downtrend. Para mas maintindihan po natin ang takbo ng isip ng mga market participants, tignan po natin dito ang Crypto Fear and Greed Index. Sa kasalukuyan, ang index po ay nasa 17. Ayan, nakikita po natin sa chart. Ang numerong 17 ay nagpapakita po ng extreme fear o matinding takot sa market. Ibig sabihin, ang mga investors ay nagpapakita po ng steady risk-averse behavior. Ayaw nilang mag-take ng risk. Mas pinipili nilang itago ang kanilang pondo kaysa i-invest ito sa mga tokens na patuloy na bumabagsak. Dagdag pa rito ang data mula sa CoinAnk. Yan, CoinAnk, kung saan ay nagpapakita naman ito ng declining trend sa Pi Open Interest. Yan, ang Open Interest o OI ay bumagsak po sa ilalim ng 10 million. Ayan. Ang pagbagsak ng OI sa ilalim po ng 10 million ay isang malinaw na indikasyon na bumababa po ang bilang ng mga active contracts at nawawalan ng gana ang mga tokens. Ang mga traders po pala nabuksan ang mga bagong positions, long man o short. Para magkaroon po ng sustained recovery itong si Pi, kailangan po natin ng dalawang bagay. Una, kailangan pong bumalik ang broader market risk on sentiment. Ikalawa, kailangan po ng isang community link catalyst. Kaya sa aking opinion, ang pinakamabisang catalyst na kailangan ngayon ni Pi ay isa pong official listing sa top tier exchange. Kung mangyayari ito, posible pong bumalik ang lakas ng mga buyers. Kung hindi, magpapatuloy po ang pagdurugo ng chart. Pag-usapan naman po natin ang technical data. Kasalukuyan nagtitrade po si Pi Network sa ilalim ng 0.12. Ang steady 3-day decline na ito ang siyang nagtulak sa presyo para maabot ang presyong 0.11. Yan, 0.1120. Ang masaklap dito, tuluyang nabasag po ang tuluyan pong nabasag ng presyong ito ang dating support sa 0.11
kung saan ay naitala noong June 6. Kapag nabasag po ang presyo, ang isang previous low tulad po ng 0.1184, ito ay isang malakas na confirmation ng continuation ng downtrend. Ang momentum sa daily time frame ay buong-buong sumusuporta po sa bearish outlook. Tingnan naman natin ang MACD or ang Moving Average Convergence Divergence dito sa chart. Ang MACD ay kitang-kita po natin dito na nag-cross sa ilalim ng signal line. Kapag nangyari ito, nag-uumpisa po ang isang fresh negative histogram. Ang negative histogram ay nagpapakita na ang momentum ng mga sellers ay mas lumalakas kaysa sa momentum ng mga buyers. Ito po ay isang classic sell signal na binabantayan ng mga technical analyst. Samantala, ang RSI naman dito or Relative Strength Index ay kasalukuyang nasa value na 28. Ang RSI ay nasa 28 kung saan ay nangangahulugan ito ng token ay pumasok na po sa oversold zone. Pero wag po tayong magkamali. Ang pagiging oversold ay hindi po otomatikong nangangahulugan ng instant bounce. Ang pagbagsak po ng RSI sa 28 kasama po ang isang downtick ay nagpapahiwatig po ng persistent downside pressure. Ibig sabihin kahit oversold na itong si PAI, malakas pa rin ang pwersa ng mga nagbebenta at maaari pa itong bumagsak. Mula po sa technical na pananaw, si PAI token ay nananatili po sa isang clear bearish signal. Sa kasalukuyan, tinetest po ng presyo ang S2 pivot point na matatagpuan po sa presyong 0.1124. Ang 0.1124 dito ay isang critical na linya na depensa para sa mga buyers. Kung sakaling mag-slip ang presyo sa ilalim ng 0.1124, magiging bukas po ang kalsada para sa mas malalim na pagbagsak. Ang susunod na target ay ang 0.10 na psychological price level. Ang numerong 0.10 ay mahalaga dahil madalas po itong nagiging mental barrier para sa mga traders. Pero kapag nabasag po ang 0.10, magkakaroon po ng panic selling na magtutulak sa presyo pababa sa S3 pivot point na nasa presyong 0.0836. Ang pagbagsak po sa presyong 0.0836 ay mangangahulugan ng napakalaking kawalan ng value para sa PAI token. Kaya naman ang mga susunod na araw ay napakahalaga. Kailangan po nating bantayan ang mga market participants, ang galaw ng presyo sa pagitan po ng 0.1124 at saka 0.10. Kaya maging mapanuri po sa pagbabasa ng charts. Nakita natin ang pagbagsak ng open interest sa 10 million, ang pagdaos-dos ng RSI sa 28, ang pagbaba ng Fear and Greed Index sa 17, at ang pagbagsak sa June 6 low na 0.1124. Ang lahat ng numerong ito ay nagsasabi ng isang kwento. Ang PAI network ay nasa ilalim po ng matinding kontrol ng mga bears. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Panoorin na rin po ninyo ang recommended na video natin dito.